Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay November 24, 2025. At ang oras, anong oras na ba? Alas 12 na ba? Mga 12:42 PM. Okay, purinan nagsugo, hindi ang mga sinuko. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaligtasan ng banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ng elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, ng lupa, at sa padagdusyon ito from the northeast, west, south. Mabuhay, mahalika, Kingdom of God, the Lofas of Sulu, Empire, Darul Islam, the 11 countries, one sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan ng sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan ay sumasa atin lahat, at higit sa lahat ang katarungan sa bawat isa sa atin. Nais ko muna kayong pasalamatan sa patuloy na na nandyan kayo, na bahagi sa misyon na ating mga ginagampanan. Okay, little bit of update lang ako sa inyo dahil katulad ng sinabi ko kahapon, hindi ko maaring i-expose ang tunay na ang sinasabi natin. Dahil ako na ito si Lidimin Canuto nagsasabi sa inyo. Ayan na. Ako po ito nagsasabi sa inyo, doon po sa mga larawan na lumabas ay wala po talaga doon ang totoong FEM Senior. Sila po ay bahagi po sila ng clone, okay? Ngayon, dahil ito na ngayon sinasabi ko sa inyo, maraming bagay na dapat aayusin. Dahil ang programa ay nasa laula. Dahil dito sa mga ibang napag-iwanan na sobra na ang kasakiman, sobra na ang higit sa lahat yung kasakiman ng kapangyarihan. This is me, Lidimin Canuto. Hindi signal. Hindi yun ganun kadali. At para doon sa mga tao na minsan mong pinagkatiwalaan, nagmamarunong kasi, nagkaroon lang ng konti, na bahagian lang natin dahil nagtiwala tayo, mas nagmamarunong. Hindi naman po pwede yun. Ang pira po ng mga naano sa inyo, nababalik po yan. Pero tandaan nyo po ang tiwala. Kung nagtiwala kayo sa akin, dito po kasi sa ginagalawan natin, ako na po itong nagsasabi sa inyo. Kaya sinisikap namin na ito ay mapaayos. This is me, Lidimin Canuto. The ISO 12002, ako po ang nag-open yan. Ayan. So, ganun po yun. Ang ISO po, 12002. This is me, Lidimin Canuto. At kahit po magharap-harap, yung mga ako hindi ko sinasabi, dinidiklar ko, yung umaangkin dyan, ito po ang storya ng ISO 12002. Meron tayong kapatid, keeper po yan. Nakiusap sa akin yan, ang ISO 12002. Matatagpuan po yan sa Antipolo. Pina-scan sa yun po yung nangyari. Ang hindi nila kayang i-provide yung data metrics ng ISO 12002. Kaya kayo naman nagsasabi na ni Sara G. Sara i-open, this is me, Lidimin Canuto. Wala pa pong ma-open. Marami pong nasirang programa dahil sa mga kapatid na walang approval, gumalaw. Actually, this is information na kahit sinasabi na that the World Bank ay itatayo dito sa General Santos, ililipat dito sa General Santos City. But, meron pa rin kulang, meron pa rin pong problema. Okay? Hindi pa rin po, malfunction pa rin ang lahat. Ang target is 2028 to 2030. Pero, ako na po ito nagsasabi. Kaya sa lahat ng mga kapatid nating keepers, pakiusap, alam ninyo ang sinasabi ko. Kaya kagahapon, dumating ang anak ng keepers. May binanggit siya. So, walang ano-ano.
harap-harapan. Okay, sabihin mo sa ama mo, ganon. No? Hindi kasi itong ginagawa natin para kilalanin na kasi ganito, hindi tayo katulad ng iba. Para po sa lahat, no? Ito lang yung na-notice ko, pero hindi ko nila lahat. Kasi yung bunganga ng bunganga, sila po kung tutusin ang may mga atraso sa mga pinanggalingan nilang mga organisasyon. Na dati na may mga problema, pilit kong sinasalo para lang sila ay masave, para lang maalis sila, no? Sa kahihiyan. Ngayon, ako ang titirahin ninyo. Binahagian ko yun ng konti, lumaki ang ulo ninyo, mas marunong kayo sa akin. Ha? Ingat kayo sa pananalita ninyo, no? Ingat kayo sa pananalita. Ang pera po, nakatulong kayo, 20,000, ako na po ang nagsasabi, utang. Anong sasabihin nyo sa akin? Sabi ko, kahit interesan, ma'am, wag mo nang interesan, ma'am. Ma'am, ganito, ma'am, bayaran mo na lang pag maluwag, naintindihan namin ang misyon. Ngayon, gusto ninyo lahat ng alam ko, gusto niyo ibibigay ko sa inyo, pati ba naman pagkatao ko, gusto niyo angkinin ninyo, gusto niyo kunin ninyo, diyan kayo nagkamali sa akin. Sabi ko sa inyo, ingat kayo sa pananalita ninyo. Ha? Yung mission po, kahit kaharap ko na si FEM, ang tunay, dahil ang tunay na FEM po, wala po dyan sa mga lumalabas na mga pictures na nagva-viral ngayon. Wala ho doon. Ha? Wala po doon. Wala doon. Ni isa. Lahat po yon ay puro clone. Dahil ang tunay na FEM senior, hindi po yan nagpapakita sa media, sa social media. Dahil nga diniklaran niya ang kanyang sarili na siya ay patay na. Naintindihan niyo ba ako? Ang take note, gusto kong kaklaruhin. Para sa'yo, kapatid, my brothers, Mr. Perez, the one of the prophesies in our country, meron kang sinabi na the President Marcos ay huhulihin ngayon 2026. I want to ask you this question. Pangalanan mo kung sinong Marcos na presidente. Ang dating presidente o ngayon sa kasulukuyang presidente ng PBBM. And this is me, Lidimin Canuto. Ako na ang nagsasabi, hindi ang US ang magdideklara niyan. At ako na po ang nagsasabi, wala sa junior at wala sa senior ang pwedeng hulihin dahil isa lang ang command na manggagaling kung huhulihin man. At hindi po ang US because US is under po natin yan. Hindi pwede ang US na sila ang magdidikta para sa atin. Naintindihan nyo ako? Dahil yung didiktara ni kapatid na Perez na huhulihin ang President Marcos. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng agam-agam ang mga kapatid natin, mga kababayan natin. Dahil syempre, no, maraming naniwala doon sa mga prophesies niya. But this time, I, Lidimin Canuto, declared, walang sa sino man ang junior o FEM senior ang po pwedeng huhulihin. And this is me, Lidimin Canuto. Hindi pwede na kayo, mga taga-Amerika, ang manggagaling sa inyo ang command. Ha? Para lang maprotektahan ang aming bansa. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Kaya minsan, masakit talaga. Masakit talagang katotohanan na kung sino pa yung mga tunay na nagsakripisyo at sino pa itong mga, yan kasi nangyari sa atin eh, mga julalay lang, nagmamarunong pa ang mga alalay. Yan ang nangyari sa atin dito, kaya nagkapeste-peste ang bansa natin. Ha? Alam niyo ho, sa totoo lang, ang dami, katulad ngayon, no, ang dami po talagang nasira. Oh my God. Kung mayroon man pong natitira, ako na ho nagsabi, hindi lang 50-50 ang status. Ha? Hindi ho 50-50 ang laban, ang sitwasyon natin ngayon. Mabuti nga, mayroon pang, kumbaga sa battery, sa cellphone na battery. Kailangan mo talagang i-charge dahil mag-shutdown na. No? So 100% nagpa-indap na ang kalagayan natin. No? Pero hindi hahayaan ng Panginoon na tuluyan masira ang bayan na pinili niya. Mapalad ang Pilipinas, pero ang nagsalaula itong mga ibang kapatid, no, na mga pinagkalob sa inyo, ito yon, nagiging curse.
Yung sinasabi ni ni Mr. Perez na gina-idolize kung bakit pinaparusahan ang Pilipinas dahil sa mga pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, hindi lang po ito tungkol sa mga ribulto. May kinalaman din po ito sa pagsamba ng isang tao, pagsamba sa pera. Dahil kung may pera ka, sasambahin ka ng tao. Hindi lang po ito tungkol sa mga ribulto. About sa ribulto ng mga may kinalaman sa reliyon, kung hindi po may kinalaman ito sa pagsamba sa isang tao, pagsamba lalo na pagdating ng kapirahan. Ha? Tama naman po yung sinabi ni Mr. Perez yung kapatid natin na nagpa-prophesize. But Mr. Perez, no, this is me, Lidimin Canuto. Hindi ako papayag, alinman sa junior, alinman sa senior. Kasi po yung pahayag niya, nagkakaroon na naman ito ng conflict sa ating mga kababayan. Magiging ugat na naman ito, no? Para magkaroon ng mga function ang mga utak na sila ang mga nagpapagamit sa mga banyaga upang sirain ang programa. Kaya nga sa lahat ng mga accounts, nothing happens. Ha? Si Mary Ann Wincop ay Lidimin Canuto declared, si Mary Ann po ay isa din talaga siyang prinsesa, no? Nasisira ang programa, tumulong lang si Mary Ann, pero kaya lumabas na sinasabing sindikato, aware of this woman, aware of this human, dahil po sila po ay ginawa nila ang lahat ng abot ng makakaya, pero pagdating po sa releasing, nakahang po